Ang lupa sa tabi ng daan. Yaong bagay na higit sa lahat ay tinatalakay ng talinhaga ng mga hasik ay ang epektong naidulot sa tubo ng binhi sa lupang kinahasikan nito. Sa pamamagitan ng talinhaga, ito ay mariing sinasabi ni Kristo sa mga nakikinig sa Kanya, "Hindi ligtas sa inyo na tumayo bilang mga kritiko ng aking gawain o magbigay daan sa kabiguan, sapagkat hindi ito tumutugon sa inyong mga kuro-kuro. Ang katanungang may pinakamalaking kahalagahan sa inyo ay paano ninyo pakikitunguhan ang aking pabalita. Ang inyong walang hanggang kahihinatnan ay nakabatay sa inyong pagtanggap o pagtanggi rito." Ipinaliliwanag ang binhi na nahulog sa tabi ng daan ay kanyang sinabi, kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at ito'y hindi niya napag-uunawa, ay pinaroroon ng masama at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso. Ito yaong nahasik sa tabi ng daan. Ang binhing nahasik sa tabi ng daan ay kumakatawan sa salita ng Diyos na nahuhulog sa puso ng isang di nagliliming tagapakinig. Ang nakakatulad ng matigas na landas na napagyapakan ng mga paa ng mga tao at mga hayop ay ang puso na nagiging isang daan para sa pakikipag-ugnayan sa sanlibutan, sa mga kalayawan at mga kasalanan nito. Nalulong sa makasariling mga hangarin at makasalanang kinahuhumalingan, ang kaluluwa ay pinapagmamatigas ng daya ng kasalanan. Ang mga kaloob o mga kapangyarihang espiritual ay napaparalisado. Napapakinggan ng mga tao ang salita, subalit hindi ito nauunawaan. Hindi nila nakikita na ito'y inilalapat sa kanilang mga sarili. Hindi nila nadarama ang kanilang pangangailangan o ang kanilang kapanganiban. Hindi nila napapag-unawa ang pag-ibig ni Kristo at nilalampasan nila ang pabalita ng kanyang biyaya na parang isang bagay na walang kinalaman sa kanila. Kung paanong handang tukain ng mga ibon ang binhi sa tabing daan, ay gayon din naman handa si Satanas na agawin ang mga binhi ng banal na katotohanan sa kaluluwa. Nangangamba siya na ang salita ng Diyos ay makagising sa pabaya at magkaroon ng bisa sa tumigas na puso. Si Satanas at ang mga anghel nito ay nasa mga kapulungang dooy ipinangangaral ang ebanghelyo, samantalang pinagsusumakitan ng mga anghel sa langit na maantig ang mga puso sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Maagap naman ang kaaway na gawing walang bisa ang salita. Taglay ang kasigasigang kapantay lamang ng kasamaan nito, pinagsisikapan nitong salungatin at biguin ang paggawa ng Espiritu ng Diyos. Samantalang hinihikayat ni Kristo ang kaluluwa sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, sinisikap naman ni Satanas na ilayo ang pansin ng isa na nakikilos na hanapin ang tagapagligtas. Kinukuha nito ang pansin ng isipan sa pamamagitan ng mga pakanang makasanlibutan. Nagpapabangon ito ng pamumuna o naguudyok ng pag-aalinlangan at di paniniwala. Maaaring ang napiling wika ng tagapagsalita o ang ugali at kilos nito ay hindi nakalulugod sa mga nagsisipakinig, at ang mga kapintasang ito ang kanilang pinag-uusapan. Sa ganitong paraan, ang katotohanang kailangan nila at siyang buong kabiyayaang ipinadala ng Diyos sa kanila ay walang nagagawang tumatagal na kakintalan. Si Satanas ay maraming katulong. Tinulungan ng maraming nagpapanggap na Kristiyano ang manunukso sa pag-agaw ng mga binhi ng katotohanan sa ibang mga puso. Marami sa mga nakikinig sa pangangaral ng salita ng Diyos ay ginagawa itong paksa ng pamumuna sa tahanan. Kanilang hinahatulan ang sermon gaya ng ginagawa nilang paghatol sa mga sinasabi
ng isang nagpapanayam o ng isang nagsasalitang politiko. Ang pabalita na dapat sana'y igalang bilang salita ng Panginoon sa kanila ay inuukulan ng panunodyo o ng nakauuyam na pananalita. Ang karakter, mga adhikain at mga kilos ng ministro at ang ugali ng mga kasamang kaanib ng iglesia ay malayang pinag-uusapan. Mahigpit na hatol ang binibigkas, ulit-ulit ang paghahatid, dumapit o paninirang puri. At ito ay ginagawa sa pakinig ng mga dihikayat. Kadalas ay sinasalita ng mga magulang ang mga bagay na ito sa pakinig ng kanilang sariling mga anak. Kaya nga ang paggalang o pagpipitagan sa mga tagapagbalita ng Diyos ay nasisira at ang pag-aalang-alang sa kanilang pabalita. At marami ang tinuturo ang huwag gasinong papansinin ang salita ng Diyos mismo. Kaya sa mga tahanan ng mga nagsisipanggap na Kristiyano ay maraming kabataan ang natuturoang maging mga walang paniniwala sa Diyos. At itinatanong ng mga magulang kung bakit ang kanilang mga anak ay lubhang kakaunti ang pagkawili o pagkasabik sa Ebanghelyo at lubhang handang pag-alinlanganan ang katotohanan ng banal na kasulatan. Kanilang ipinagtataka ang pagiging lubhang mahirap na maaabot ang mga ito ng mga impluensyang pangmoral at panrelihiyon. Hindi nila nakikita na ang sarili nilang halimbawa ang nagpatigas sa mga puso ng kanilang mga anak. Ang mabuting binhi ay walang masumpungang lugar upang makapag-ugat at ito'y inaagaw ni Satanas.